So, pwede na po tayo maupo mga kapatid. Let's all be seated. Hallelujah. So, first of all po mga kapatid, thanks God. At muli, I'm here to share the goodness of God. No? At yung gospel po natin, let's talk about Good Samaritan. So, sa mga susunod pong buwan, no, para lang po sa kalaman ng iba, baka masurprise yung iba, bakit si Brother Ronald nag-talk ng July, then next month, may talk ulit si Brother Ronald. No? So, para lang sa kalaman ng lahat po mga kapatid, no, si Brother Ronald and Brother Marcos po, so may schedule po kami every month dito po sa Toronto. So, every month po, may kita niyo yung pagmumukha ko. So, para po, wala na po mag-question, no? Para at least, bakit palagi si Brother Ronald, no? Pero kung parang hindi po kayo okay, pwede naman po. Pero dito mga kapatid, ang ating pag-aaralan, it's talk about the greatest commandment. No? Alam naman natin yun mga kapatid. Nang binasa natin ang Bible, one of the teacher of the law, the scribe, asked Jesus, ano ba? No? What should I do to inherit the kingdom of God? So yun ang question agad ng teacher of the law. What should I do? Ano ba ang dapat kong gawin to inherit o makamit yung buhay na walang hanggan? Makikita nyo mga kapatid, did Jesus answer the question of the scribe? Sinagot ba? Nakinig po ba kayo? Kaya nga po Tagalog na yung binasa ko eh. That's why I read the Bible in Tagalog so that everybody will understand. So sabi doon, hindi niya po sinagot. Jesus did not answer the question. Ang sabi ni Lord, ano ba ang nasusulat? Ano ba yung nababasa mo? So, it means mga kapatid, hindi lahat ng question you need to answer. Gumugulo kasi minsan yung buhay natin kasi lahat ng tanong sinasagot natin. A useless question deserves useless answer. Kasi tayo minsan, kaya nawawala minsan, nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng hidwaan, minsan samaan ng loob. Kasi nga yung tanong, walang kwenta, in-entertain. So anong nangyari ngayon? Lumaki. Anong ginagawa yan? Anong nauna? Itlog o manok? Di ba walang kwenta? Di ba? It's a useless agreement, mga kapatid. It's waste of time. Trabaho lang yan ng mga taong walang magawa sa buhay. Di ba? Trabaho lang yan. Kaya, not all question you need to answer. Kaya nga si Jesus, when the scribe asked a question to Jesus, Jesus did not answer the question. He answered true question din. Ano bang nasusulat? Kasi, Jesus alam ni Jesus, sino yung kaharap niya. You should know yung taong kaharap mo. Di ba? Hello po. Siyempre, kung ang kaharap mo, kunyari, bata, siyempre, ilalagay mo, bata to eh. Ha? Kung nakakaharap mo ibang tao, kunyari, masungit, o kaya masyadong mayabang, hindi mo naman yayabangan. Alam mo, ang madaling utuin mga kapatid, yung taong mayayabang. Kasi puri-purihin mo lang yan eh, no? Talagang pakiramdam niya na. No? Hindi niya alam, niloloko na pala siya. Di ba? So, hindi lahat ng question. Kaya ako mga kapatid, pag ako tinatanong ng isang tanong at alam ko na walang kwenta yung tanong, hindi ko pinapansin yan. Kasi bakit? Magkakaroon lang kayo ng argumento. Magkakaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan. Magkakasamaan lang kayo ng loob. Tingnan nyo kahit sa loob ng tahanan natin, sa mga magkakapatid, ano ba ang pinag-awayan? Walang kwenta. O hanggang ngayon, nagsasamaan pa rin ng loob. Di ba? Ay, bigla kayong tumahimik. Di totoo yan. May nag-away, uri ng ibon. Uri ng ibon.
Sabi niya, ito, kalapati. Hindi, sabi hindi yung kalapati. Sa amin, pating yan eh. Oh, nag-away ngayon. Hindi, kalapati yan. Hindi nga, pating sa amin yan. Sabi na isa, hindi. Ang pating nasa dagat. Nasa dagat, nag-away. Pero kung titignan mo, pareho lang naman silang tama. Pareho lang ng tama eh. Kasi siyempre, kung sa Manila ka, Tagalog ka, siyempre, ang kalapati, ang dab is kalapati. Pero sa amin, na Iligay nun, Ilonggo, ang kalapati sa amin, pating. Oh, pating. Pating sa amin yun eh. Oh, pating sa amin, ang kalapati. Di ba? Oh. So, kita nyo, nag-away nang walang kakwenta-kwenta. Kasi bakit? Pareho naman ko yung tama. Kaso nga lang, iba kasi yun sa inyo. Kaya kailangan mong kilalanin yung kaharap mo. Ano ba to? Ilocano ba to? Bisaya ba to? Ano ba to? Tabacano ba to? Kailangan kilalanin mo. Hindi pwede i-insist ko yung akin. Hindi, kapatid yan. Para magkikipagpatayan ka. Di ba? Kaya kailangan kinikilala natin. Kailangan gumagana yung thinking po natin. Alam niyo po mga kapatid, sinasabi ko nga, meron kasi ako ngayong nag-self-study ako about logical. No? Pragmatism. No? Kasi mga kapatid, sa mga nag-aaral ng theology, meron silang philosophy. At isang kasama yan mga kapatid, yung pagiging logical. Pinag-aaralan mo yung tao. Hindi pwede kasi na puro ang anumang bagay na lumalabas sa bibig natin na hindi ginagamitan ng utak, walang laman. Di ba? Kaya may kita natin mga kapatid, si Jesus, may kita natin yung wisdom na kay Jesus. Ano yung wisdom kay Jesus? He knows sino yung taong kaharap niya. Scribe. He knows totally the whole law. Kautusan. No need to explain to this person what is the law because yan ang profession niya eh. Kung ako, preacher, kaharap ko doktor. Kaya lang nang turuan ko doktor. Kunwari doktor nagtanong sa akin, what is this? Hindi ko sabihin ko, alam lang i-explain ko sa niya, ang sakit na ito. Hindi. Because ano, ang kaharap ko doktor. Hindi ko pwedeng turuan ng doktor about medicine, about medical terms. Tama po ba? Kasi pag tinuruan ko ang doktor about medical terms, nagyayabang lang ako. At hindi maganda sa naglilingkod sa Panginoon, yung all-knowing. Diba? Kasi bakit? Hindi tayo Diyos. Si Jesus nga, alam naman ni Jesus kung anong isasagot niya, pero hindi niya sinagot. Tinanong niya rin. Then, ang ganda ng ng scribe, right? I explain ko yung Bible, mga kapatid, yung gospel natin, hindi doon sa typical na pag-explain, no? So dito mga kapatid, sabi doon, mahalin mo ang Diyos, buong lakas, kaluluwa, isip, at mahalin mo ang iyong kapwa. Sabi ni Jesus ngayon, doon sa teacher of the law, tama. Tama, sagot mo. Pero ang problema sa iyo, sabi niya, umuwi ka, isabuhay mo. Sa buhay mo. Ang knowledge without application is useless. Wisdom comes when you apply your knowledge. And that is wisdom, is the application of knowledge. Kapag ang isang tao, hindi niya ina-apply yung alam niya, walang benta. Kahit kung maging 20, 30 years, 43 years tayo naglilingkod sa Panginoon, kabisado man natin ang Biblia mga kapatid, kung yung pinaka-basic lang, hindi natin may sa buhay, walang kwenta. Walang kwenta mga kapatid. It's useless. It's nothing. Even though you read 100 books and the other one, only 1 book, you cannot say, oh, ang hina mo no, you're so weak. No? I read 100 in 1 month. Ikaw, isang libro lang, no? Kasi ang question dyan,
na-understand mo ba? Naunawaan mo yung binabasa mo? Naka-100 ka nga ng binasa, hindi mo naman naunawaan. Eh, itong isa, kahit isang libro na nabasa, at least, naunawaan niya. And you will understand yung knowledge mo if you apply it. Yung understanding kasi, dumarating sa buhay ng tao yan kapag ina-apply mo na, doon mo sa lubusang maunawaan. Kasi may mga bagay, kahit sa eskwelahan, na naiiba yung ano nila, yung perception, naiiba yung pagkakaalam nila sa pinag-aralan nila kapag nagtrabaho na. No? May mga bagay pala, yung alam niya sa eskwelahan na hindi applicable sa trabaho. Di totoo yun. May mga bagay na alam mo sa eskwelahan, but in reality, sa trabaho, hindi applicable. Kasi kahit dito sa Canada, maraming bukis. Talaga naman, sa trabaho, bukis. Pero may mga bagay sa libro na you cannot apply sa ano mo eh. May mga bagay na applicable, but may mga bagay na hindi applicable. Mauunawaan mo yung isang bagay kasi nga, nina-apply mo eh. Di ba? Example. Kunyari, si Sister Malu, ano siya? Kunyari, nurse siya. Kunyari, nurse siya. Yeah, Nox. Gagawin pa, no? Makapagpag pa eh. Kunyari, ako nurse din, no? Dahil pareho kami ng course, pareho kami ng work, madali kami magkaunawaan. Pero pag ang kausap ko, architect, o kaya mathematics yan, engineer, siyempre, iba yung ano niya eh. Yung madaling explanation kay sister, dito kay sister man, ang dami kong explanation. Kasi bakit? Hindi yun ang type of work niya eh. Hindi yun part ng daily life niya eh. Nagigets po natin? Yes! Ganun yun. Yes, tingnan mo, yung asawa ko, dahil kilala ako. Hindi, totoo yan. Pag tumahimik na yan, kailangan mo na gano'n. Di, totoo. Kasi kilala mo eh. You know each other, di ba? Alam mo, pag ang husband mo galit, nakayanaw lang yan. Kahit yung anak ko nga eh, di ba? Pag pinagagalitan ko yan, kunya, binibihisan ng nanay niya, kakaligo lang. Tapos ayaw sasabihin niya, Papa, gagawin ko lang yan, papakita lang ko doon sa anak ko. Tapos titignan ko lang ng ganun. You understand? You don't need to waste your saliva. Di ba? Hindi mo na kailangan magsayang ng laway eh. Yung gesture mo lang, nauunawaan na ng bata. Di ba? Kasi bakit? Ayun ang ano ko sa kanila yung treatment eh. Di ba? So hindi lahat ng question sinasagot. Kilalanin din natin yung kaharap natin. Kung alam natin mas matalino sa atin, hindi naman masama mga kapatid yung, o kung baba, ako kahit preacher ako, hindi ibig sabihin alam mo lahat ng nasa Bible. Di ba? Hindi nakakabawas ng dignidad po yun. Para sa akin lang. Hindi nakakabawas ng dignidad yun. Di ba? So dito mga kapatid, may kita natin, love God. Yan, may 30 minutes na lang. So, yung love God, sabi niya, mahalin mo ang Diyos na buong puso. Meron pang nakakagawa yun. Hindi, sabi ko yung 100% eh. Wala, di ba? Wala naman eh. Makikita nyo ang sagot ni Jesus, di ba? How? What should I do? Ang sagot ni Jesus, question din. Hindi niya sinabi, ganito gawin mo. Because no one of us ay makagawa para iligtas yung sarili natin. Yung question niya, mali. Kasi walang tao na pwede niyang iligtas yung sarili niya. Kasi ang tanong niya, what should I do? Ang kaligtasan kasi, grace. Grasya ng Diyos. Hindi yun dahil sa ginagawa natin. Kasi yung mga scribe, they believe na salvation, mga kapatid, they will achieve salvation through obeying the law. Pero makikita nyo, kahit sa law ni Moises, meron silang offer, nag-o-offer sila para sa kanilang kasalanan.
So paano maliligtas ka through the law, sa pagsunod sa law, doon pa nga lang bakit merong sacrificial para sa kasalanan? Ibig sabihin, nagkakasala So wala talagang makaka-perfect. So may papakita natin yung pag-ibig natin, buong pag-ibig natin sa Diyos, kapag ang ginagawa natin motivated by love. At ang pag-ibig hindi nakakasakit. Nakakasakit po ba ang pag-ibig? Ang meron lang, yung bawal na pag-ibig. Yung bawal na pag-ibig, nakakasakit yun. At yung pag-ibig na tamang-tama lang, mga kapatid. Huwag naman yung sobra-sobrang pag-ibig. Kasi nga sabi, too much love can kill you. Diba? Kaya sabi niya, too much love can kill you. Yung sobrang pag-ibig, pwede ka maano yan. Tingnan mo yung mga tao minsan na depressed dahil umibig ng sobra. Di ba? Biglang nag-break up, wala na. Amen. So, ano ibig sabihin dito? Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, ang teaching ng Bible is always do everything with love. Because God is love. And everything na ginagawa natin na merong pag-ibig, kasama natin ipinapakita sa Diyos, Lord, mahal kita. Amen? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Paano naman yung lakas? When we say strength, mga kapatid, hindi lang yung physical strength. It talks about yung ability mo, yung skills mo, yung talent mo. Saan ka ba mahusay? Saan ka ba magaling? So, ibig sabihin, whatever your talent, whatever your skill, whatever God gave to us, mga kapatid, we should use it for the glory of the Lord. Amen? Yung talento natin, yung lakas natin, kapag ibinigay natin, pinagamit natin sa Panginoon, dito natin na ibabalik yung lakas na galing sa Diyos. Diba? Kung may talento ka, ipahiram mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Diba? Mahusay kang mag-drive. Kung minsan, walang driver yung van. Diba? Mag-drive. Diba? Gets yun. One time, doon kami sa Windsor, Banarto. Nag-drive sa amin. Diba? Ang gifts yun Ino-offer mo yun sa Panginoon Diba? So, ano ibig sabihin? Bilang lingkod kasi ng Panginoon, we should know yung lahat ng aspeto ng paglilingkod. Kung saan tayo gagamitin ng Diyos, doon tayo magpagamit. Diba? Kasi lahat naman ng bagay, galing naman sa Diyos So, yung strength, yung pag-iisip natin. Meron nagsasabi, Brad, kahit hindi naman ako umaten sa gawain, yung isip ko nasa gawain. Naniniwala kayo doon? Logically speaking, mga kapatid, isang malaking kalokohan po yun. Na nasa trabaho ka, yung isip mo, nasa gawain, hindi ako maniniwala doon. Madidisgrasya ka. Paano pag nasa pabrika ka, nasa machine ka? Naghihiwa ka ng dyan. Tapos utak mo, isip mo, nasa gawain. Kaya nagda-drive ka. Driver ka ng Uber, may gawain. Sabi mo, may tumawag Pero yung sabi mo, yung isip ko, mga kapatid, hindi po totoo yan. Imaginary mo lang yan. Walang ganun. Kapag nasa gawain ka, hindi man ako umaten sa gawain, pero yung isip ko nasa gawain, hindi ako maniniwala dyan, mga kapatid. Hindi pwede ng isip natin na isa-isang lugar tapos lumilipad. Delikado yun. Amen? Wala yung presence of mind mo, nasa trabaho ka, hindi pwede yun. Ang sinasabi doon, bigay mo sa Diyos yung buong isip mo, ibig sabihin, lahat sinasabi mo, Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. Diba? Para sa iyo. Kunyari, nagtatrabaho ka. Lord, ang trabaho ito, ibinibigay ko ito sa iyo. Para kapag may pangangailangan man sa gawain o pangangailangan ng kapwa ko, meron akong ipapakita ko yung generosity ko. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, kung ang iniisip natin ginagawa, kaya nga sabi ng Panginoon, do it!
Sabi doon, gawin nyo ito para sa akin. Ano ibig sabihin yun? Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, ito'y para sa Diyos. Kasi pag ang iniisip natin ito'y para sa Diyos, hindi mo lulukuhin kapwa mo. Hindi ka man dadaya sa trabaho mo. Di ba? Kasi nga, si Lord ang nasa isip natin eh. Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. Yung kaluluwa natin, yan yung whole being natin. Yan yung kabuuan natin. Kasi itong katawan natin, ito mga kapatid, ano lang to, temporary lang. Pero yung kaluluwa talaga natin, yung talagang tayo. Amen. So dito mga kapatid, sabi ni Jesus, tama yung sagot mo. Kaso yung problema, umuwi ka, isa buhay mo. Alam niyo, palaging sinasabi ni Brother Mike sa atin, ang gawain ni El Shaddai, tayo po ay more sa application. Kasi bakit? Walang maniniwala sa atin kung hindi natin ina-apply. Di ba? Kasi maniniwala. Di ba? Kahit sabihin mo pa, ang isang tao niyan, yan pa yung pinakamahusay, magaling. Pero kung di mo makikita sa buhay niya na isinasabuhay yung salita ng Diyos, yun maniniwala sa'yo. Di ba? Yung totoo yan. Kaya palagi pinapayag ni Brother Mike yan. Tayo dapat ay ina-apply natin yung salita ng Diyos. Hindi yan sa parami-rami ng nalalaman. Kundi dapat sinasabuhay. Dahil itong skriba ayaw mapahiya, humirit. Ha? Hindi pa siguro na kontento mapahiya, gusto pang humirit yun. Sabi niya, sino naman yung kapwa ko? Sabi ni Lord, may isang tao na naglalakbay from Jerusalem going to Jericho. Tapos nagano yung mga bandit, di ba? Yung mga bandito. Diba? Binugbog, dinakawan, lahat. You know, the Good Samaritan, mga kapatid, walang iba si Jesus. Na nakilala, when we encounter Christ sa buhay natin, marami sa atin na bugbog. Bugbog saan? Sa problema. Kabigatan ng buhay, karamdaman, nakahandusay, parang wala ng pag-asa. Hopeless na. Diba? Yung iba sa atin, bago natin nakilala si El Shaddai, hopeless, wala ng problema. May isa kami kasamang preacher, mga kapatid, dati sa Iloilo, na taga-Pabia, may sakit na leukemia, stage 4 na. Lumalabas na yung dugo sa katawan niya. Yung gawain sa plaza. Alam niyo mga kapatid, pinipilit niya yung katawan niyang lumapit sa gawain ng Diyos. Talagang tumutulo na yung mga dugo niya sa katawan niya, lumalabas na. Talagang, ginagapang niya na eh. Naghihintay na lang siya mga kapatid na mamatay. Pero mga kapatid, hanggang ngayon, buhay pa. Nagpapagamit sa Diyos. Diba? So may kita natin dito mga kapatid, gano'n eh, may mga problema tayo. Sino ba sa atin hindi nakaranas ng mga problema? Diba? Pero ang sabi ng Diyos, love your neighbor as you love yourself. Kasi ini-expect ng Diyos sa bawat isa sa atin na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, we will extend that love sa mga tao, sa kapwa natin. Di ba? I-extend natin. Kung babalikan natin yung buhay natin bago tayo tinawag ng Diyos, ano pa tayo? Tapos dahil meron na tayong narating sa buhay, magmamalaki tayo sa Diyos. Kaya nga ipinaranas ng Diyos yung pag-ibig na yun eh. Para tayo yung tao na yun na nabugbog, nakaratay, walang pumapansin. Sino ba? Bakit? Pansinin ba tayo dati? Sino ba pumapansin sa'yo dati? Unless na lang, maganda buhay mo. Diba? O siguro, kung mayaman ka siguro, baka dami pumapansin sa'yo. Marami nga, kahit kapitbahay mo, kahit may mga relatives mo, ang liit ng tingin sa'yo eh. Pag nakikita ka, iniisip nila, mangungutang ka eh. Di ba? At kamag-anak mo di ba? Imbis na shortcut, naglongkat.
Kasi may iwas sa'yo eh. Sino ba pumapansin sa atin? Sino ba nagtitiwala sa atin? But thanks God, may isang Samaritano na dumating sa buhay natin. Di ba? Minsan kasi mga kapatid, kaya nga pinaranas ng Diyos yan sa atin eh. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Kasi tayong mga tao, masyado tayong self-centered. Masyado na tayong iniisip lang natin, we always think about ourselves. Iuutos ba ng Diyos, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo kung ginagawa mo? Ginagawa natin. Kaya nga sinabi ng Diyos yan eh, mahalin mo kapwa mo gaya ng sarili mo. Kasi alam ng Diyos, tayong mga tao, masyado tayong makasarili. Ang iniisip lang natin, sarili natin. Wala tayong pakialam sa ibang tao. Kaya nga sabi ng Bible mga kapatid, sa Matthew chapter 5, sabi ito, tinuturuan tayo, sino ba yung neighbor natin? Hindi lang yung mga taong nagmamahal sa atin, hindi lang yung taong nagbibigay sa iyo. Kasi madali magbigay sa isang tao na alam mong magbibigay din sa iyo. It's easy to love to somebody that you know that somebody loves you. Pero ano sabi ng Diyos? Anong kabutihan na itulong yun sa iyo? Wala. Mahalin mo kaaway mo. Kaya mo ba mahalin kaaway mo? Can you love your enemy? Mamahal mo ba? That's why the Bible say, mga kapatid, kung babasahin natin yung Romans chapter 12, verse 20 to 21, ang sabi dyan, kung yung kaaway mo ay nauuhaw o nagugutom, pakainin mo at painumin mo. Pakainin mo. Ano ba ibig sabihin yan? Brother, anong meaning niya? What's the meaning of that, mga kapatid? Brother, what is the meaning of that? Na kapag ang kaaway mo ay nagugutom o nauuhaw o inumin mo, pakainin mo. Simple lang. Yung kagutuman niya at yung uhaw niya, walang kinalaman sa away nyo. Diba? Kunyari, si Sister Malo, okay, kasi sila malapit eh. Kunyari, Sister Malo, tsaka Sister, nag-away. Ano ang pinag-awayan? Lipstick. Sabi ni Sister Malo, hindi, mas maganda lipstick ko, mas pula. O, sabi naman nito, hindi, medyo, parang may, may sakit sa dugo. Parang gano'n, no? Kunyari, nag-away. Oh, bibigyan ko ng pinaka-logical na example. Nag-away. Ang pinag-awayan, lipstick. Kasi sa kanya, mas pulang-pula, yung isa, anemic. Okay, anemic. Parang yung kulay, anemic. Eh ngayon, ito, may kape, kunyari, may kape. May kape si Sister Malo. Eh si Sister ngayon, nauuhaw. Sabi niya, Sister Malo, can I have your drink? Sasabihin ni Malo, ano mo eh. Sabi mo, pangit lipstick ko eh. Tapos mangingi ka. Nakikita niyo yung logic doon? Ano ang kinalaman ng tubig at pagkain na iningi ni Sister kay Sister Malo sa away niyo sa lipstick? Tingnan nyo, sa mag-asawa, pati ang nanay, kapatid, pati yung mga ninuno na nanahimik na sa libingan, dinamay. Anong kinalaman ng mga taong yun sa problema nyo? Anong kinalaman ng kape? Anong kinalaman ng pagkain sa away nyo sa lipstick? Be rational. Mag-isip tayo. Kunwari ako, kaaway ko, yung kalaro ng, yung tatay ng kalaro ng anak ko, kaaway ko. Tapos yung anak ng kaaway ko, lumapit sa akin, Tito, nagutom ako, pwede, can you give me some bread? Ano sabihin ko sa bata? Doon ka sa tatay mo. Ay, bakit ko idadamay yung bata? Common sense. Bakit ko idadamay yung bata sa away ko sa tatay niya?
Anong kinalaman ng bata? Kaya minsan, sa mga magkakapatid sa Panginoon, bakit nawawala yung pag-ibig? Kasi yung mga walang kinalaman, nadadamay. Nagets nyo? Simple lang yan eh. Kaya ayun ang kaganda pag nagagamit ka ng logic. Hindi mahirap intindahin eh. Hindi ko kailangan mag-share sa inyo about sa spiritual o mga doctrinal na bagay. Logic lang eh. Di ba? Katulad yan, palagi ko sinasabi, bakit ako mamumblema? Alam kong Diyos ko, alam yung problema ko, alam lang Diyos solusyon sa problema, bakit ako mamumblema? That's logical. Di ba? Bakit ko inadamay yung tao? Sabi pa ni San Pablo, kung babasahin niyo yung sa 1 Corinthians chapter 4, verse 4. Hindi ibig sabihin na clear yung conscience ko, ay hindi ako nagkakasala. Basahin niyo yung 1 Corinthians chapter 4, verse 4. Sabi ni San Pablo, malinis yung konsensya ko. But it doesn't mean I did nothing wrong. Kasi bakit? Merong tinatawag na intentional and non-intentional. Kahit nga sa simbahan natin, humingi tayo ng tawad. Yung intentional, yung ano ba Tagalog doon? Sinadya mo. Mahirap minsan pag nag-i-English ka na, no? Nakakalimutan mo Tagalog. Nakakalimutan mo na. Parang yung sa amin, no? Yung taga amin, Iloilo, nakapunta na ng Manila. Pagbalik sa Iloilo, hindi na marunong mag-Ilonggo. Sabi niya, hindi na ako marunong mag-Ilonggo eh. Kasi matagal na ako doon sa Manila. Di ba? Di ba? Nakapunta na ng isang buwan lang sa Manila, hindi na marunong mag-Ilonggo. Diba? Di na ako marunong mag-Ilonggo, di na nga nila alam na Ilonggo ko kasi magaling na ako mag-Tagalog eh. Di ba? Pero yung accent, nandun pa rin. So may kita niyo mga kapatid, wala kasi kinalaman yun eh. Kaya nga tayo, di ba, humingi tayo ng tawad. Humingi kami sa pagkakasala namin, sa mga nagawa naming kasalanan, at kahit doon sa mga hindi namin sinasadya. Diba? Ganun yun eh. Kunwari, siyempre may mga tao, kaya minsan may nagsasabi dito, mga kapatid, patawarin niyo po ako kung meron man akong nasabi na nakasakit sa inyo, di ba? Sinasadya ko man o hindi. But it doesn't mean, mga kapatid, that siyempre, clear naman yung kunyari sa akin, nagpipreach ako ng salita ng Diyos. Siyempre, merong talagang tatamaan. Di ba? Wala naman ako intensyon gawin yun. Pero, pag lumapit sa akin, sabi, Brad, parang ako, wala naman problema, sabihin ko lang, pasensya na sis, ha? Ikaw kasi yung malapit eh. Logic. Masisira ba ako sa harapan ni Sister Mano? Hindi. Para sa akin, napatunayan ko sa kanya na ako'y lingkod ng Diyos. Marunong akong tumanggap. Hindi ko man intensyon na makasakit sa kanya, pero, ganun yun mga kapatid. Kasi pag hindi ko tinanggap yun, pride kasi yun mga kapatid. Si San Pablo na nagsabi, it doesn't mean that my conscience is clear, it doesn't mean I did not do something wrong. Kasi sa simbahan natin, tinuturo yan. Kaya minsan bakit? Ang liit-liit ng problema. Hanggang ngayon, hindi matapos-tapos. Kasi yun ang problema eh. Ano bang pinaka-neighbor natin una sa pamilya natin? Pamilya natin. Siyempre, normal yan. Sa mag-asawa, medyo nagkakano. Pero minsan, yung anak natin, observant yan. Yung anak ko nga panganay, nagtatanong pa minsan eh, bakit minsan tumataas boses ni brother? Ni brother, ni papa pala. Brother. No, mama, why papa? Naga-high pitch minsan.
Siyempre, i-explain mo sa anak mo. I-explain ko. Sasabihin ko sa anak ko, sabi ko, anak, that's the reason, sabi ko dito, that's the reason, siyempre, ano yun, di marunong Tagalog yun eh. That's the reason why you are multiplied into 3. Sabi ko yan na naging rason bakit naging 3 kayo. So, sabi ko just joking. That's normal sa mag-asawa, mga kapatid. Normal lang yan, mga kapatid eh. Di ba? Kasi yun talaga yung pinaka-neighbor natin eh, yung pamilya natin. Sabi ko nga sa Scarborough kahapon, sa totoo lang, kahit anong ganda sabihin ng tao sa akin, kunyari sa mga kapatiran, kung yung mismong pamilya ko, masama yung sasabihin sa akin, walang kwenta. Kasi bakit? Sila kasi nakakasama ko eh. Mahirap tumayo sa pulpito, kunyari, yung asawa ko nandito, tapos may ipipreach, kunyari, dito nakaupo yung asawa ko, wala siya dito eh. Kunyari, nandito. Tapos yung may topic ako na alam niya, may problema ako doon. So, imbis sa harap ako sa kanya, dito ko nakarap mga kapatid. Mga kapatid. Diba? Kasi, diba? Pero kung medyo okay, dito na ako nakarap. Diba? Hindi maganda yun, mga kapatid. Hindi maganda yun. Kasi yung pamilya natin, yan yung pinaka basic foundation ng ng society. Yung asawa ko, kilala ko ng asawa ko. Kaya kung nandito asawa ko, kaya magduda kayo, pag nag-talk ako, wala yung asawa ko. Baka sabihin, yung topic siguro ni brother, baka... Hindi ganun, mga kapatid. Kasi basic talaga natin, family. Ako mga kapatid, ako talaga kasi family-oriented talaga ako. No? Kasi yung nanay ko talaga yun ang... Sinabi ko na nga sa inyo dito eh. Dali, oras. Yan. 5 minutes. Sinabi ko na rin to sa inyo, sabi ng lola ko sa nanay ko, kasi nga 12 sila. Ang sabi lang ng nanay ko, sa nanay ko, whoever among you, sa 12 kayong magkakapit, 12 siblings, whoever na gumanda yung buhay nyo, never neglect your other siblings. Yung mga kapatid nyo, huwag nyo kakalimutan. Yung prinsipyong yun, ibinaba ng lola ko sa nanay ko. Yung nanay ko naman, sinabihan ako. Ewan ko lang kung sinabi sa kuya ko at sa bunso namin. Basta alam ko, sinabi sa akin. Amen? Kasi ang sabi ng lolo ko, sabi ng nanay ko, kung kaya mong tumulong sa ibang tao, bakit hindi mo gaya ng gawin sa kapatid mo, pamilya mo? Yun lang simple. At yung nanay ko, kahit patay na, nananatili siyang buhay. Bakit? Kasi isinasabuhay ko yung sinabi niya. That's how the Word of God lives in our life. Diyan nagiging buhay yung salita ng Diyos in the moment na yung salita ng Diyos ina-apply natin sa buhay. Kaya nga sabi ni San Pablo, kahit alam ko ang lahat ng bagay, kahit ako pa makapagsalita ng ibang wika, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw. Pamilya pa rin. Yung neighbor mo, yung kaaway mo. Simpleng-simpleng bagay, di ba natin kaya magpakumbaba? Di ba? There's nothing wrong, mga kapatid, to admit na nagkamali ka. Pero pag humingi naman ng tawad yung kapatid mo, mag-forgive ka naman. Pinatawad nga tayo eh. Kaso minsan yung pride natin, yun ang sisira sa atin. Sino ba hindi nagkakasala? Ako nagkakasala rin ako. Kung may kasalanan ko sa asawa ko, mahingi ako ng tawad. Kasi bakit? Kasi magre-reflect sa akin yun. Magre-reflect sa anak ko yun. Hindi ibig sabihin na, kunyari minsan sa pamilya,
Dahil ikaw yung may magandang trabaho, ikaw na yung nagdadala ng pera sa bahay nyo. Aba, wala ka ng galang sa magulang mo. Yan mga ganun eh. Pag nakatira ka pa rin sa bahay ng magulang mo, sila pa rin magdidesisyon. Kahit ikaw pa nagdadala milyon, bilyon sa loob ng bahay. Respeto ba? Di ba? Eh lalo na pag tayo Kristiyano. Hindi ibig sabihin na nagpapadala ka kunyari sa Pilipinas, eh parang ikaw na yung masusunod. Na parang ang dating eh, pag hindi ka sumunod sa akin, gugutom kami dyan. Ay, hindi po maganda yun mga kapatid. Hindi tayo pinagpala ng Diyos. Hindi pinaranas ng Diyos yung kanyang kabutihan, yung kanyang pag-ibig para magmataas tayo. Palagi ko yung sinasabi sa asawa ko, basta pera, wala tayong pag-uusapan. Kung kailangan ng pamilya mo, kailangan pamilya ko, kailangan nila, wala tayong pag-uusapan dyan. Hindi pinag-aawayan ng pera. Kung tutulong yung mahal mo sa pamilya, at kung meron naman, at kung meron, sabi ko, pero siyempre, may time, kahit sa akin, may time din minsan na, pag nag-message sa akin, naalanganin din, kasi siyempre, may mga na-expected na mga bills eh. O kaya, nasira sa sakyan mo, o ano, siyempre. Pero minsan, sasabihin ko lang dun sa kapatid ko, sabi, hanapan mo lang muna dyan, no, sa next consweldo, babayaran. Kasi sa akin kasi mga kapatid, parang hindi ko, lalo na sa akin sinabi ng nanay ko eh. No? Sinabi sa akin ng nanay ko, sino man gumanda buhay niyo, huwag mo kalimutan kapatid mo. Parang iyang-iya ako sa nanay ko niyo, pag di ko ginawa, no? Kaya yun. Kahit wala na si nanay, baka biglang dumating sa panaginip ko. Sabihin ng nanay ko, di mo naman sinasabuhay yung sinabi ko. No? So dito mga kapatid, simple lang. No? Yan ang tinatawag na discernment. Pag tumayo na sila, ibig sabihin, pack up na. Pack up na. So dito mga kapatid, simple lang. No? Love God above all and love your neighbor as you love yourself. No? Huwag nating idadamay ang isang bagay na walang kinalaman sa ating alitan. Di ba? Away niyo yan, mag-usap kayo, pag-usapan niyo nang matapos. Kasi minsan pag dinadamay mo yung ibang tao, naghahanap ka lang ng kakampi. At minsan yung hinahanap mong kakampi, yung alam mong taong galit din sa taong yun. So wala kang makukuwang magandang sagot at magandang advice. Diba? Kasi at the end of the day, it is you and that person ang makaka-reconcile, hindi yung ibang tao. Amen? So hayaan natin na patuloy mag-ari ang Diyos sa atin. Tayo po tumayo mga kapatid.